Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Mga lolo at lola, sa araw na ito ay may dala-dala akong magandang balita na mangyayari sa July 8, 2025. Ano ba ang balitang ito? Para sa kalaban ng lahat, mayroon pong magaganap na payout para sa ating mga senior citizens ngayong July 8, 2025. At sino-sino nga lang ba ang makakatanggap ng payout? Ang mga senior citizens na pensioners sa social pension for indigent pensioners. Kaya naman, sa araw na ito, ibabahagi ko ang kumpletong detalye nito. Malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout, anong oras ba ito magaganap, at saan po ang payout venue. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social pension payout schedule July 8, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang updates sa ating mga senior citizens payout at ano pa, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo ang ganitong content at kung gusto mo maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. Dahil araw-araw po akong nag-upload ng mga important details po para po sa lahat ng ating mga senior citizens. Dahil ito ang aking advocacy para hindi po mabigyan po ng impormasyon ng ating mga senior citizens. At without further ado, atin na pag-uusapan na ano ba ang magandang balitang ito. Sa July 8, 2025, alas 8 ng umaga, mayroon po magaganap na validation para sa lahat po ng mga senior citizens sa social pension sa Kinamon Covered Court. Sa DSWD ng NCR sa July 8, 2025 ay mayroon po maghaganap na payout at ito po ang kumpletong detalye para po sa magaganap na payout po dito sa lugar na ito. At ang tatlong barangay ay mag-payout po sa Stella Maris Covered Court, Barangay May Bunga. Sa Barangay May Bunga, ang oras po ninyong payout alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Kanyogan at Barangay Ugong, alas 12 hanggang alas 3 po ng hapon ang inyong pong payout. Para po sa mga nagtatanong patungkol sa payout sa Iligan, ito na po meron pong schedule. Sa July 8 to 9 sa inyo pong barangay, sa Buroon, Tubod, Santa Elena, Tambakan, Tomas, Kabile, Abono, Saray, San Miguel, Tibanga, Bagong Silang, Pugaan, Dalipuga, Hinapulunan, Luinab at Mainit. So magaganap po ang inyong payout sa Barangay Gymnasium. Sa Barangay Buroon, ang pensioners po doon ay nasa 307 at magaganap po ang inyong payout sa Buroon Gym. Sa Barangay Abono, may 132 na pensioners at sa Abono Gym magaganap. Sa Barangay Tambakan, sa Tambakan Gym magaganap na may 239 pensioners. Sa Barangay Santa Elena, na may 235 pensioners, sa Santa Elena Gym magaganap ang inyong payout. Sa Barangay Tubod na may pinakamalaking pensioners na umabot ng 609, sa Tubod Gym magaganap po ang inyong pong payout. Sa Barangay Tomas, Kabile, ang payout po ninyo ay magaganap sa Tomas, Kabile. Ngayon ay pumunta tayo sa City of Iligan sa Barangay Tambakan dahil ito po ang official statement na dapat ninyong malaman sa magaganap po na payout sa inyong mga lugar. Sabi dito, may 239 pensioners beneficiaries payout bukas July 8 sa Barangay Purok 11A Gymnasium near Annex. Ngayon ay pupunta tayo sa Sibulan, Negros Occidental sa Barangay Luok dahil sa July 8, 2025 ay may magaganap po na payout. Sabi dito, ang inyong pong payout ay magaganap sa Luok Covered Court mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon.
Ngayon ay pupunta tayo sa MSSD ng Marantao dahil sa July 8, 2025, ang inyo pong payout ay magaganap sa Open Gymnasium, Municipal Complex, Mantapuli, Marantao, Lanao del Sur. At ito po yung mga barangay na magpi-payout. Barangay Palao, Ranao, Barangay Mantapuli, Barangay Punod Proper, Barangay Poblasyon, Barangay Kialdan Proper, Barangay Daana Ingod, Barangay Pantaymas, Barangay Lumbak Kialdan, Barangay Poona Marantao, Barangay Bakong, Barangay Tuka Kialdan, Barangay Lubo Lininding, Barangay Kamalig Bandara Ingod, Barangay Kamalig Poblasyon. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Kapatagan. At ang venue po ninyo ay magaganap sa Barangay Salaman Mini Gymnasium. Sa July 8, 2025, meron po magaganap na payout sa mga barangay na aking i-mention ngayon po dito sa aking vlog. Barangay Salaman, Barangay Bakikis, Barangay Barao, Barangay Lusain, Barangay Sigayan, at Barangay Matimos. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Alaminos City sa Pangasinan sa Barangay Dulacak. Dahil sa July 8, 2025 ay meron pong schedule na magaganap sa inyong payout. Sabi pa dito, merong magaganaping senior citizens birthday cash gift sa March, April, May, June. At social pension LGU fund sa first semester bukas, July 8, 2025 as 9:30 ng umaga at pupunta kayo sa Barangay Dulacak Covered Court. Ngayon ay pupunta tayo sa Candelaria, Quezon sa Barangay Santa Catalina Sur dahil may magaganap po na payout sa social pension for indigent pensioners sa July 8, 2025 at ito yung patunay. Ang oras po rin yung payout alas 9 ng umaga sa Barangay Covered Court lamang po. Sa Alaminos City, Pangasinan pa rin, sa Inirangan Barangay Council sa July 8, 2025 ay mayroon po magaganap na social pension payout sa inyo pong mga lugar at atin tong babasahin ang patunay para sa gayon ay meron pong klaro ang lahat. Sabi dito, ang oras po ng inyong payout ay 1:30 ng hapon at pupunta kayo sa Inirangan Covered Court para kunin po ang inyo pong inaasam-asam na ayuda galing po sa ating mga gobyerno. Sa probinsya ng Negros Oriental sa munisipalidad ng Sibulan, ang magpipayout na barangay sa July 8, 2025 ang Barangay Luok na may 171 pensioners. Sa Luok Covered Court magaganap ang payout. Sa Barangay Ahong or Adjong, alas 8 hanggang alas 2 ng hapon na may 162 pensioners. Sa Adjong or Ahong Covered Court magaganap. Sa Barangay Maningkaw, alas 8:30 hanggang alas 2 ng hapon na may 156 pensioners. Sa Maningkaw Covered Court magaganap po ang inyo pong payout. Lilipad naman tayo papuntang munisipalidad ng Binidayan. Dahil sa July 8, 2025 ay meron pong magaganap na pensyon sa mga barangay na aking babasahin ngayon. Barangay Makagiling, Barangay Suldaroro, Barangay Magunaya, Barangay Dansalan, Barangay Lumbak, Barangay Tambak, Barangay Maindig, Barangay Tuka, Barangay Pindulunan, Barangay Ulama, Barangay Basak, Barangay Ingod, Barangay Kialidan, Barangay Bubong, Kabasaran. Ang kasunod na lugar na ating pupuntahan at alamin kung sino-sino ba or sino ba ang mga barangay na mag-payout sa July 8, 2025. At ito na po, mayroon na tayong napisil na mga lugar na mag-payout sa lugar ng Palawan sa bayan ng Busuanga. Dahil sa July 8, 2025, ito yung patunay sa sinasabi kong mga barangay na mag-payout. Sa Barangay Chi, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Hall. Barangay Bugtong, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Barangay Covered Court magaganap. Sa July 8, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali
sa Senior Citizens Building sa Barangay Kinabranan 2nd. Ito yung mga barangay na magpe-pay out. Barangay Bonifacio na may 55 pensioners. Barangay Imelda na may 38 pensioners. Barangay Frederick na may 59 pensioners. Barangay Alejandro na may 14 pensioners. Barangay Leondres na may 91 pensioners. Barangay Victoria na may 28 pensioners. Barangay Santa Maria na may 25 pensioners. Sa hapon naman mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon sa Senior Citizen Building Barangay Kinabaranan 2nd ang Barangay Kinabranan 1 na may 71 pensioners. Barangay Hubasan na may 234 pensioners. Mayroon po magaganap na validation para sa ating mga social pensioners sa July 8, 2025 sa Guadalupe Covered Court magaganap po. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Bukidnon. Dahil sa July 8, 2025, ito yung mga barangay na magpe-pay out po sa inyo pong lugar. At ito na po, ibibigay ko na. Una ang Team 1, sa Sampaguita po ang venue sa Barangay Pinamula, Kisawa, Kagawasan, Magsaysay. Sa Team 2 naman sa barangay sa Natulungan venue po sa Barangay Sanipon, Barangay Mascareñas, Barangay Tumaras, Barangay Talahiron at Barangay Bukang Liwayway. Sa lugar ng Parañaque, sa July 8, 2025, ang Barangay San Isidro po ay mag-pay out mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At ang payout venue po ay magaganap po sa Walter Mart. At yun po ang mga detalye sa lugar, oras at payout venue sa magaganap po na payout bukas. At sa mga nagtatanong, bakit po hindi pa na-i-post ang inyo pong schedule sa social pension dito sa aking vlog? Ito naman po yung nakita kong nag-update po sa kanilang magaganap na SOCPEN payout or social pension payout. Pero meron pamaraan ang mga officer in charge sa social pension. So yung iba, pinopost nila dito sa Facebook para or sa any sites na pwedeng saliksikan, no? Yung iba naman ay nagpo-post sila sa kanilang barangay mismo at you can ask po the person in charge kung ano yung status ng inyong social pension nang sa gayon ay meron kayong ideya kung ano na ang nangyari para ma-update ka sa status ng social pension. At ngayon ay dadako tayo sa mga requirements na dapat mong i-ready kapag ikaw ay kukuha ng social pension for indigent pensioners. Atin pong pakinggan. Senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento.
Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO, Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number, isang malinaw na Xerox ng government-issued ID kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasan magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag palala dahil naghanap na sa atin ang MPAX or monkeypox. So ang dapat natin gawin ay maging safety tayo. Ito yung mga masuggest ko na dapat din gawin. Una, kinakailangan po magsuot po ng face mask para po sa safety ng ating mga senior citizens. Dahil po mas mahina na po yung ating mga senior citizens, dapat i-priority natin sila. Ang pangalawa is magdala ng sariling alcohol. At pangatlo, mag-social distancing kung kinakailangan para po mapanatiling safety. At pumunta po lamang sa araw po ng inyo pong schedule at sumunod po sa lituntunin ng payout na sa gayon smooth po ang transaction. At hanggang dito lamang po, ako po si Roel Mendoza Tanyo. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pag-pray sa aking journey bilang isang nagbo-vlog, no, na medyo kinakailangan ko ng impormasyon na ibigay sa lahat ng mga tao. At yun naman po. Bye-bye!